Lalabanan daw guys ni utol kong hudlom itong si Senator Risa Ontiveros sa debate. Talaga nga namang tumapang din ang debation skills ni utol nating hudlom. Baka mamaya I move ka na naman dyan. So pasalamat daw ho sa Senator Risa Ontiveros during nag-deliver siya ng speech niya about dito sa mga testimony laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ay absent daw siya during that time. O si Risa pa ngayon yung dapat magpasalamat at si Risa pa yung dapat matakot sa'yo? Naku, kataka-taka naman yan. I move. Talaga nga namang frustration ho sa mamamayang Pilipino itong si Robin Padilla. Alam mo Robin itong kaso ni Kibuloy, this is a serious matter. Kung wala kang magandang sasabihin, kung wala kang magandang maiambag, tumahimik ka na lang. Huwag ka nang magpagulo, huwag ka nang dumagdag, tumulong ka. Diba, nasisikmura mo yung panlalatigo sa mga bata. Kaya mo yun? Nasisikmura mo na namamali mo sila na pag hindi nila na-achieve yung quota nila, pinapalo sila, pinapaddle sila, pinagpapasting pa sila, inaabuso. Nasisikmura mo yun, Robin? Ha? Nakakaya ng brain cells mo yon, nakakaya ng puso mo yon. Number 1 senador ka pero hindi ka maka-Pilipino. Diba? Imagine, nakakahiya. Ginagamit nila ang simbahan para kumita ng pera. Samantalang yung ibang tao nagkakayod kalabaw para may pang chicha. Tapos sila, allegedly, 'di ba? Kasi madami namang tayong video na pinakita sa inyo guys, 'di ba? Mga namamalimos. Namamalimos guys, oo, sa ibang bansa gamit ang pangalan ng Kingdom of Jesus Christ. At sinabi na din yan ng mga ibang nagte-testimony laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Na pag hindi nila na-receive yung quota, pinapalo sila. Pinagtitinda sila ng kakanin, pinagpapapanggap sila na estudyante kahit hindi naman. Anyway, sabi ni Risa Ontiveros, I urge the Department of Justice to issue an immigration to look out bullet order which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Yun na nga yung sinasabi ko dito guys. Itong si Robin Padilla kasi ayaw niyang paimbestigahan itong kaso ni Kibuloy. Ayaw niyang paimbestigahan kasi daw itong mga nagtestimony laban kay Kibuloy, mga nagsisinungaling daw ho. Yan ho yung laban ngayon, pinaglalaban ni utol nating hudlom. Meron bang nagsisinungaling na from based on their experience at saka kitang-kita naman natin. 'Di ba? Na may mga kabataan, ito, video, pakita ko sa inyo guys na nag-i-exist pa rin tong pamamalimos up to this moment. Nangungunin nyo na to. Hindi ko toong katoliko ka. Sisinungaling ka. Yan nag-i-exist pa yan. Ang ginagawa mo rito, bawal lang kay Kibuloy ka eh. Di ba? Hindi. Kay Kibuloy ka. Ayan dadali kita sa pulis tara. Pero mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ginagawa nyo mga tulugay ng mga Pilipino. Truth. Children's Foundation. No, KJC is one. Under the Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus So Christ. you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Yes. Under sa... Yan. Tapos ito yung sinasabi ni Robin Padilla na nagsisinungaling daw guys. Panood lang natin slide guys Kasi pinanood ko na ito sa inyo baka hahaba ulit tong video natin. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere.
Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda, Anyway, yan ho yung sinasabi ni Robin Padilla na nagsisinungaling. Hindi daw totoo ang kanilang mga sinasabi. Sinungaling daw ho. Yan. Ito pa, meron pang isa. Para alam ni ni Utol kong Hudlom, nakakaloka. Nakakasama ng loob itong si Robin Padilla. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school ng time na yun. Kunti na lang, class exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di Ulog, sa punta kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So, marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. So, bukit na yan. Minsan, tatlo kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga, yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. Mas time yan po. Yung pala, tag 800, 1,000, hindi pa palas na kontento noon. Noong 99, yung youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinaluskip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos, pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, tinatawag kasi na ang Panginoon, maging parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko doon dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full-time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan, higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos nutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Sali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung palang paddle na pinapakita doon sa mga ising, maliit lang doon ng kunti, tapos makapal lang doon ng kunti. Ganun pong pinapalo sa amin. Diba? Pamalo pero malaala paddle. Yan, Kibuloy pa. Ngayon mo sabihin sa akin, Utol kong Hudlom, Robin Padilla, ngayon mo sa akin sabihin na sinungaling itong mga testimony sa mga pinakita ko sa yung video, sa pamamali mo sa ibang bansa. Diba? Ngayon mo sabihin sinungaling sila. Ikaw, wala ka talagang puso. Bukod sa wala kang utak, wala kang puso. Diba? Natitiis mo ang ginagawang kababuyan. Pinapaliguan siya para matanggal daw ang mga bad spirit sa kanyang katawan. Diba? Tapos, may nagmamasahe sa kanya. You know what, Robin? Kung wala kang magandang maitutulong, you should be, shut up. Shut up your fucking mouth. Imagine, ang dami mong satsat, ang dami mong sinasabi, pero napaka-bobito mo. Jutang gininang yan. Utol kong Hudlom, napaka-bobo mo na nga sa usaping West Philippine Sea. Idadamay mo, pati sa ICC, bobo ka na nga din magsalita dyan. Tapos, pati ba naman dito sa kaso ni Pastor Kibuloy, kakampi ka pa talaga sa bobo? Let the court decide. Huwag siyang tumakas. Panindigan niya na to. Kasi nag-ala Senior Aguila kulto AKA, allegedly. Diba? Kaloka ka, Robin. Kaloka. Ang dami mong pwedeng suportahan. Dito ka pa talaga sa nanggagago. Anyway, wala tayong magagawa. Robin yan. Matapang yan daw Matapang daw. Meron ba matapang na
Ay, nako. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.